Isagani hurriedly went inside his mansion, without paying attention to the people who were greeting him, and the person kept on talking beside him. Boss, mukhang kailangan ko na yata talaga ng tulong. Di ko pa rin mahanap kung sino nang ambush sa akin itong mga nakaraang linggo. Ako talaga yung inaatake tuwing mag-isa ako. Himutok pang kwento ni Ramil sa kanya, pilit humahabol. Look, I just got off from work. Just pick anyone from the group to help you. He got so busy with the company, ayaw na muna niyang kumilos para sa ilegal nilang organisasyon. Kung may kinalaman dyan ang Maxwell na yun, dun lang ako kikilos. Napabuntong hininga ito, at hindi na humabol pa. Noted boss. He had endured 5 days of being away from this place. Mabibilis at malalaki ang hakbang niya ngayon, kumpara sa karaniwang niyang paglalakad. Excitement, langang, and anxiousness, are fighting within his chest. Pananabik dahil sa 5 araw na wala siya sa mansyon, ay naging maganda ang pakikitungo sa kanya ni Alexa, mula sa tawag. Aminado siyang namimiss na niya ito ngayon. Subalit may kung ano sa dibdib niya, ang nag-aalinlangan at kinakabahan, dahil baka hindi naman siya pansinin, o pakitunguhan ng maayos ni Alexa sa personal, di gaya noong magkalayo sila. Papa, inosente siyang tiningala ni Dushel, pagkapasok niya sa kanilang kwarto. Nakaupo ito sa couch, habang nanunood ng television. Naglinga-alinga siya ng paningin sa paligid. Alexa said she'd be waiting inside their room, but she's nowhere inside. Nilapitan niya ang bata at maingat itong kinarga. Where's your mama? Kitchen, tumuro ito sa labas. Have you had dinner already? Dinner? No. Umiling-iling ito. He smiled and gently brushed his hair. Makapal na agad ang buhok nito, at kagaya ng sa kanya ay may pakurba ang dulo niyon. In truth, he still hopes that this child is his, because he has very little resemblance, and his heart says it's his. Sadyang kung di lang siya nagpa-DNA, di sana ay patuloy niya paring panghahawakan ang kahibangang iyon. Let's go down the stairs. But no matter what, this child is now his heir. Nang makababang muli, ay nagtungo siya agad sa dining room. Subalit wala roon si Alexa, kaya naglakad siyang muli patungo sa dirty kitchen. Umaliwalas ang mukha niya, nang makita itong nagluluto, kasama ang isang kusinira, habang abala sa pakikipagkwentuhan. Kaya nga po, di ko nga alam ba't ako pinupuntriyan ng grupo nila Shasha. Nababastusan daw sila sakin, kahit wala akong ginagawa. Rinig niyang reklamo ng kausap ng asawa. Bersyon yun ng grupo nila Davina. Palibas sa mga inggit, sinasabi ko na sayo, mas mabuting wag mo na lang silang pagpapansinin, kundi pagtutulungan ka lang tapos ikaw lang makakawawa. Pag walang tutulong sayo. Pero syempre, pag nangyari na yun sayo ngayon, wag kang mahihiyang tawagin ako. Ako nang bahala. His eyebrows furrowed. Tiningnan niya ang maliit na katawan ng asawa, he highly doubts she can fight back with that fragile body of hers. Kung sabagay, malakas ang fighting spirit nito, at di basta-basta nagpapatalo. He instantly regrets it when he lets the other maids bully her. Noong sinabihan niya si Panying na wag nang pahirapan si Alexa, ay huli na niyang malaman na patuloy pa rin sila sa ginagawa. I'll fire them all right now. His voice echoed in the room, and the two women talking were disrupted. Isagani, nagugulat si Alexa nang makita siya, subalit kagaya niya ay lumiwanag ang mukha nito, na kanina'y nakalukot. Ang aga mo yata, sabi mo mamaya ka pang 8 uuwi. Di maiwasang tumaas ang sulok ng labi niya, it's already 8, my wife. 8 na, lumapit sa kanya si Alexa. Di ko namalayan, napasarap ang usapan namin ni Freya. Hindi niya inaasahan ng tumingkayad si Alexa, para dampihan siya ng halik sa pisngi. Nanigas siya at ilang beses na napakurap. Yes, she's treating him the same way, they started calling each other. This is a huge change. Hindi niya lubos maisip, na simula ng pagdating ni Dushel, at ang lasing na pag-amin sa asawa ng nararamdaman niya, ay magkakaroon ng ganitong epekto. Kung sana pala ay noon na siya umamin, di sana'y noon pa sila nagkaayos. Oh, the time he was wasting all this time. I'm sorry, mahina niyang naiusaw sa isipan. Nagtaka naman si Alexa. Sorry saan? Sa mga maids ba? It's okay.
Don't fire them for now. Why not? He frowned, though he's sorry for everything he did to her. It's just not enough to fire them. Ang unfair nun sakin, napalabi ito. Oh, he restrained himself from smiling wide. Do whatever you want. Kahit ano. Yes. Natutulala siya sa mukha ni Alexa. Nang unti-unting lumaki ang ngiti nito sa mga labi. Napakagandang pagmasdan ng mga mapuputi, at pantay-pantay nitong mga ngipin, na naaayon sa nipis at kulay rosas nitong labi. Mayroon ding ningning sa mga mata nito, tila ngumingiti rin sa kanya. On top of his memory, Alexa never smiled like that in front of him. Subalit ganitong ngiti ni Alexa ang madalas niyang napapanood sa television noon, dahilan kung bakit siya nahumaling ng husto. What did he do for her to stop smiling like this before? Why did he wipe these smiles on her? May kung anong kumurot sa puso niya. He has never been a good husband to her. It's all her fault. Wala sa wisyo niyang hinawakan ang pisngi nito, at marahan iyong hinaplos. Hindi naman nawala ang matamis ng ngiti na iyon ni Alexa. Mama and Papa are flirting. Pareho at sabay silang napabalik sa katauhan ng magkomento si Dushel, na siyang kanina pa nanunood sa kanila, habang karga-karga ni Isagani. Pinisil ni Isagani ang matangos na ilong ng bata. Where did you learn that, you brat? Kakapanood mo yan ng TV, ano? Akto pang pagsusungit ni Alexa sa anak. Humajik-hik ng tawa si Dushel, inusente pang tumungo-tango. A child's laugh is contagious. They didn't realize that the three of them were laughing, not until Freya, the chef, interrupted and said that the food was ready. They took the time to eat dinner together. As Isagani was observing them, he couldn't help thinking they were becoming a family. Another pile of hope surged in his heart and mind. He will also never get tired of hoping that Alexa will love him one day. Because he will never stop wrapping her in his arms until she does so. In both cruel and gentle ways, he'll do everything for her to stay with him. At ngayon ay hindi lang ito, kundi na rin ang anak nila. He'll make sure his son never gets to blurt out daddy again, but only papa. They will be a real family one day. Nakatulog na si Dushel. Naglakad papalapit sa kanya si Alexa galing sa kama, kung saan mahimbing nang natutulog ang kanilang anak. Katatapos lang ding maligo ni Isagani. Tanging ang itim na bathrobe lamang ang kanyang suot, nang maupo siya sa couch. Ako na, kinuha ni Alexa sa kamay niya ang puting tuwalya, para patuyuan ang buhok niya. He was startled by her actions and behavior, but he let her be. Hindi niya pa ito naranasan na ginagawa ng asawa sa kanya. He can smell the natural scent on her body, because of their close space. Inangat niya ang braso niya, upang hawakan ang baywang nito, at ihigit papalapit sa kanya. He then smells her in which the fragrant smell comes stronger. This spot is very addicting, he thought. Kumusta ang trabaho? Hindi naman nag-react doon si Alexa, sa halip ay iyon ang tinanong nito, habang marahan pa ring tinutuyo ang buhok niya. Paniguradong pagod ka. The business is still going well. Lihim siyang napangiti. I'm fine now. Now that I'm with my woman. Hininto ni Alexa ang ginagawa, napamulagat siya ng mga mata, nang hawakan nito ang dalawa niyang pisngi, at pinatingala ang ulo niya, dahilan upang magtama ang kanilang mga mata. He thought she would kiss him, but Alexa's voice sounded mad so suddenly. Your woman. How many are there? Ilan naman kaya ang babae mo? What? Agad na nalukot ang noo niya sa tanong nito. I'm only referring to you. Walang iba. But now tall ka. Tinaasan pa siya nito ng kilay. Because he's not used to saying stuff like this. Kung di lang dahil nananawa na siya sa tagal nilang hindi pag-uusap, ay hindi siya basta-bastang aamin agad. But he had wasted so much time and energy before he could even utter these words. Naiisip mo pa rin ba si Marian? Alexa asked again. Nanlaki ang mga mata niya. Kaagad niyang hinhila si Alexa paupo sa kanyang kondangan. At niyakap ang baywang nito. Seryoso niya itong tinitigan sa mga mata. Tell me now, why do you keep on mentioning that sick woman? Because I know for sure, I don't have anything to do with her,
much more have feelings for her. I don't even feel guilty for using her and breaking up with her before. Kahit na magpalay detector siya ngayon, ay magiging buo pa rin ang loob niya, dahil hindi siya nagsisinungaling. He never even felt pity on that woman, dahil sa nooy ginagawa nito sa kanya. Why can't I mention her? Alexa acted innocent. Ex-fiancé mo siya. You must at least like her in some ways. She's creepy. He cut her out. Hindi niya masikmura ang magkagusto rito. She's obsessed with me. She's a stalker. Sinasaktan niya ang sarili niya. Kapag may lumalapit sa aking ibang babae, she would guilt trip me, blame me, and even manipulate me. Just so I would not leave her all over again. From the very start, there's something wrong with the way she loved me. Kaya nga, hindi ko nalang pinapansin. Palagi niya akong dinadaan sa iyak, pagmamakaawa. Because she's very insecure and paranoid. I tried handling her well, but I hate that. Nakakapagod. Lalo na't hindi naman niya ito mahal. Hindi niya kayang pilitin ang sarili niyang maski tingnan ang itsura nito, na kahit ihawig pa kay Alexa ay walang binabatbat. He can't play pretend. Nakakaramdam lang siya ng pahinga, sa tuwing nakikita ang totoong Alexa. She's his comfort. Parang lahat ng masamang traits, yun lang nakita mo sa kanya. Pabiro man ay naaawang saad ni Alexa. But she still loves you. Napangiwi ang labi niya at pinitik ang noo nito. I'd rather die than love her back. Seriously, she's crazy. She needs help, that's why I sent her over 20 psychiatrists. But because of her parents don't accept shame, they never gave her what she needed the most, therapy. Ganon ba talaga siya kabaliw? Tapos hinahayaan pa rin siya ng mga magulang niyang lumabas-labas. Yes. I forgot to mention, sinasaktan niya kahit sinong babaeng dumikit sakin, basta bigla niyang pagselosan. But don't worry. That woman will never get to step inside my territory. Ilang beses na siyang nag-attempt pumasok dito sa loob, hindi siya nagtatagumpay. Pero yumuko si Alexa, lumungkot ang mga mata nito. Hindi ba almost 4 years ago, noong magkasama pa tayo, madalas kayong nagkikitang dalawa? Naalala mo dati? Noong sa club, nagalit ka dahil kasama ko si Brantley nung gabing yon, pero ikaw din naman kasama mo yung babae na yon. We fought that night. Yun yung araw na kumalat sa media ang relasyon nating dalawa, dahil may nakapag-video. Isagani immediately remembered. I don't know what you were thinking about me, and Marian that time and even now. The truth is was keeping her a secret from you. Ano, talagang itatago mo pa siyang sekreto sakin? Bakit naman? Hinamplas nito ang dibdib niya. Nag-alinlangan siyang tumugon. Sandali pa siyang napahinga ng malalim. Well, he can't do anything now, but to admit it all. He has already confessed to Alexa 5 days ago. Pero dahil walang halong alak, ay pinanghihinaan siya ngayon ng loob. The truth was ayokong malaman mong baliw ako sayo. That I even got myself your substitute, just so I could fulfill the desire to have you in reality. Hindi siya makatingin ng diretso kay Alexa, dahil sa matinding kahihiyang lumulukob sa pagkatao niya. I was always fantasizing about having you. It really thought I could settle with someone who looked just like you. I didn't want you to know my schemes before. I'm afraid you'd think I'm also creepy and obsessed. I'm afraid you'd run away once you get to know who I really was. That's why I always kept myself cool and composed around you. And why would you think na matatakot ako sa'yo, kung hindi malamig at formal ang trato mo sakin, Aber? Tumaas ang isa niyang kilay, at sinalubong sa wakas ang paningin nito. What do you mean? You already hate to be wed to me, much more acting like I'm a husband to you out of your own choice. Not to mention, ilang beses ko nang narinig ang mga reklamo, gigil at inis mo sakin, kahit wala pa akong ginagawa. I never get to have a good honeymoon with you, because you said you'd hurt yourself if I touch, assault, or abuse you. Since ayaw mo naman talagang makasal sakin. Nagsimula lang siya noon magkaroon ng lakas ng loob na makiipag-ano sa asawa, noong pareho silang nalasing.
Dahil para siyang mababaliw, kung hindi ulit magiging iisa ang katawan nila, ay hindi niya hinayaang matigil iyon, kung kaya't makailang ulit na silang naglalambingan. Kaya naman ganun na lang din ang ginhawa sa dibdib niya, tuwing hindi umaayaw si Alexa, o maski pagtulakan siya at ipahiya gaya ng palaging laman ng isipan niya. Kailan mo narinig yang mga salitang yan lumabas mismo sa bibig ko? Seryoso at blankong emosyong tanong sa kanya ni Alexa. Napaisip siya. Inalala ang mga nakaraan. Well, didn't you hate me? Nandilim ang mukha nito na kinalunok pa niya. Oo, galit ako sayo, pero noong hindi mo pa ako tinatrato na parang walang kakwenta-kwentang asawa. Pero noong kinasal tayo, sinabi ko ba sayo yang mga salitang sinasabi mo sakin ngayon? Pero sinabi sakin ni Raquel, lahat ng mga sinabi mong yun, paninindigan niya. Pain flashed in his eyes. I just knew and felt your cold shoulder that I thought were my illusions. You are a stranger to me Isagani, of course I'll be wary and will treat you like one, Anya. Hindi ako magsisinungaling, oo, natural na aayaw ako sa kasal na hindi ko naman talaga gusto. Lalo na sa mga naririnig kong usap-usapan tungkol sa'yo, idagdag mo pa yung mga banta at pananakot ni Raquel sakin. Isang maling galaw ko lang, magagawa mo na akong saktan. What? Nalukot ang mukha niya. I would never hurt you. Bakit naman kita sasaktan? Just look at the sizes of our bodies. I could never lay a finger on you. Why would Raquel say something like that? Yeah. Why would she say something like that to you against me as well? Nakita niya ang panggagalitin nito. Because I swore, I never hated you, when I finally saw the man I was destined to be married with, napaiwas siya ng paningin, at bahagyang lumambot ang mga mata. Ang alam ko lang na in love na ako sayo, nung nakita pa lang kitang nakatayo, naghihintay sa akin sa harapan ng altar. His eyes widened. What?